Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking channel and today's video, bagong loan up pa rin ito mga ka-interview kaya sana hindi kayo nagsasawa sa panonood ng iba't ibang mga reviews natin sa iba't ibang mga loan app para nga bago nyo pautangan, meron na kayong idea kung paano nga ba magpautang yung isang loan app. So sa video nga na ito mga ka-interview, pag-uusapan na naman natin itong libre loan. Libre loan daw mga ka-interview, di ba? Nakakaloka, libre loan daw. At syempre, unang-una, phone number na naman. Kailangan yung ilagay yung mobile number nyo. Pagka-click mo nga ng send code, may matatanggap ka ulit na one-time password. So next nga dito mga ka-interview ay makikita nyo agad-agad yung pambungad ng loan app na ito na kung saan pwede tayong umutang hanggang 30,000 pesos, di ba? At 0.05% na interest. Pero ang nakita ko lang naman dito sa libre loan, sa una pa lang pinapakita nila yung term. So dito nga daw ay 7 days, okay? 30,000 loan amount, 0.05% na interest for 7 days. At ito, quick nga daw or madali nga daw ulit utangan itong libre loan. Nakakaloka yung libre loan ha. Parang kung isipin mo, kapag sinabing libre loan, parang wala kang babayaran. Ibibigay lang sa'yo yung loan, di ba? Pero, ayan, so for easy step nga daw para umutang dito, syempre select product, mag-apply, 3 minutes review, and withdraw to account. So, verify your identity na naman daw. Select an ID to verify your identity. So, ito yung mga ID na tinatanggap ng libre loan like driver's license, pwede nga daw yung UMID, passport, national ID, maging yung TIN ID at yung health card. So, pwede nga daw yung TIN and health card naman, medyo madali kunin, pati itong national ID. Pero kasi sana mapanood nyo nga yung buong video. So, medyo confusing yung loan app na to kasi yung pambungad nila pwedeng umutang ng 30,000 pesos at nilagay naman nila na 7 days yung payment terms. Pero dito, yung libre loan naging easy pera na naman daw, 30,000 loan amount at meron itong maximum terms na 121 days and the minimum interest rate per day is 0.05%. Ang pangalan ng loan app na ito ay libre loan. Pero habang tinutuloy ko na umutang sa loan app na to nung nasa kalagitnaan, yung libre loan na loan app nga ay naging easy pera. Diba? And, di ba yung Easy Pera, may loan app na Easy Pera before? Ito, personal information. Kailangan masagutan to, like yung education, marital status, number of credit cards, yung email, at maging yung gender. Next nga, yung work information. Like yung company name, company address, yung company phone number, profession, working experience, at magkano nga daw yung monthly na sahod nyo. Then, syempre, hindi nagpapahuli itong contact information. So, first, emergency contact. Second, third, tatlo nga lang daw yung hinahanap ng loan app na ito. At ito, di ba, nakakaloka from 30,000 pesos na pambungad ng loan app na ito sa dulo ng aking loan application, naging 2,000 pesos lang pala. Meron pang nakalagay, 2,000 pesos, pero dito sa taas niya may nakalagay na Salmon Credit. No, ang dami namang name ng loan app na ito. Una, libre loan. Yun yung pangalan ng loan app na ito. Nung nasa kalagitnaan ako ng aking pag-apply, naging Easy Pera. At dito na naman daw, naging Salmon Credit nung malapit nang matapos itong loan application ko. Salmon Credit na naman daw. Pero dito sa baba nga, may nakalagay na naman na Easy Pera. Ito yung breakdown daw na kung sakali na uutang ako ng 2,000 pesos na loan amount, ang magiging repayment amount daw ay 2,000 pesos, syempre. Pero, meron itong processing fee na 667. Ang laki na naman. So, dito pa lang, X na talaga itong libre loan sa akin kasi 667 yung processing fee. Ikakaltas nila yan, tas kung ano yung matitira, yun lang yung ipapadala sa inyo. And hindi lang yan, meron pang total interest fee na 13 pesos, risk control service fee, 120 pesos, di ba? So, ang payment due date nga ay February 22. So, 16 or February 16, no? Subukan ko na utangan yung loan app na ito. Ngayon lang ipapalabas, di ba? Yung sample na pag-apply ko nga sa loan app na ito. So, akalain mo yun mga ka-interview.
Ang first payment ko ay sa February 22, 2026. Nag-offer nga lang ito 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nag-offer lang ito ng 6 days na terms. Hindi pa nga siya umabot ng 7 days. Pero dito, sinama na nila agad noong February 16. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kaya naging 7 days pero hindi po yun. Kaya nga, ang ino-offer talaga na terms ng loan up na ito ay hindi pa nga 7 days, kundi 6 days lang. Diba? So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 days lang talaga. At eto, mga ka-Insta Review, nakakalula talaga itong processing fee na 667. Hindi pa sila na kontento doon sa processing fee na 667, nagdagdag pa sila ng risk control service fee na 120 pesos. Plus, yung total interest nga na 13 pesos, ang laki. 667 plus 120 plus 13 pesos. Lahat na itong mga iba't ibang fee nila, ikakaltas nila doon sa 2,000 pesos. At kung magkano lang yung matitira, yun lang yung ipapadala nila na matatanggap ni borrower, di ba? At yun nga, 6 days yung terms lang. Kung sinubmit ko nga yung aking loan application, under review yung lumalabas, pero di ba, may nakalagay pa na congratulations, your loan application has been successfully submitted. Please keep an eye on your phone for potential phone calls or text messages for further review and updates. Kaya nga lang, after ilang minuto, ang lumabas ni status naman ng loan application ko ay decline. Di ba? Nakakaloka. And yun nga, napakarami yung mga sinubukan kong utangan, puro decline talaga yung status ng aking loan application. Marami nga akong sinubukan, applyan para subukan lang talaga kung ano or para makita kung paano yung interest, yung processing fees, yung charge or iba't ibang mga charges nila at kung magkano yung ipapautang nila, lalong-lalo kapag first time na umutang, ilang araw or ilang days kaya yung i-offer nila na terms. Pero dito nga mga ka-Insta Review, 6 days, isang loan up na hindi siya magandang utangan dahil nga napaka-short term lang, napakalaki yung mga charges niya. At syempre, kapag ganito na naman yung loan up na utangan natin, asahan nyo na hindi maganda rin na naman maningil yung mga yung mga collector nila. So, ang ginagawa kasi talaga ng mga collector ay i-push si client na magbayad. Minsan pa nga, hindi mo pa due date, may mga nagme-message na sa'yo, i-remind ka na nila, sunod-sunod na text messages na kailangan mo kuno daw magbayad kasi kapag magbayad ka, papautangin ka ng mas malaki. Ganon yung ginagawa ng mga ibang loan up na nasubukan ko. Kaya nga, bagamat wala pa akong na-experience regarding nga sa kung paano maningil yung libre loan or kung paano maningil yung collector nitong libre loan, based sa ibang mga na-experience ko sa iba't ibang mga loan app na may mga matataas na charges, hindi talaga maganda yung way nila ng paniningil nga ng utang. Kaya naman mga ka-Insta Review, sana makatulong talaga yung video na to, isang loan app na mabilis mag-decline, di ba? Pero marami na rin siguro yung naprubahan sa loan app nito, maliban sa akin, di ba, na na-decline. So if in case nga na may mga nag-try sa inyo na umutang dito sa libre loan, then na-aprobahan nga yung loan application nyo, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba na nakakita din ng odds nitong libre loan na kung saan parang okay yung sa odds nila pero sa dulo ng loan application, aba hindi pala talaga kasi nga napakataas talaga yung mga charges nga ng loan app na ito. So ayan lang mga ka-Insta Review, na talaga wag na kayong umutang, 2026 na, wag na tayong umutang sa iba't ibang mga loan app. As much as possible, kung may mga gusto tayong bilhin or magtabi na rin tayo para sa mga pang-emergency na pangangailangan. Huwag tayong gastos ng gastos kung meron tayong pera. Okay? So yun lang mga ka-Insta Review. Please lang huwag na kayong umutang sa loan app na ito kung ayaw nyo na madoble yung stress na nararamdaman nyo or kung ayaw nyo lang na makatanggap ng hindi maganda sa mga collector ng isang loan app. Anyway, thank you for watching. Please don't forget nga to like, to share, and subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin. Yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online na ipapalabas nga natin dito sa aking channel, Gia Insta Review. And see you sa next video. Bye!